Isiniwalat ng isang leader ng Kamara ang mga nadiskubre nilang mga bagong pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Katulad ng mga nauna, wala naman itong record sa PSA. Bagay na lubos sa ikinadismaya ng mga mambabatas. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Naomi, nadagdagan pa nga ang mga umano'y kaduda-dudang pangalan na nakatanggap umano ng milyon-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong ito'y pinamumuluan pa ni Vice President Sara Duterte. Yan nga ang naging sentro ng press conference dito sa Kamara kani-kanina lamang. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, mula sa umano'y bogus sounding names ng chichirya at cellphone at mga tinagurian niyang Dodonggang, Team Amoy Asim at Team Grocery, mga tunog artista at mga sikat na personalidad naman ang mga pangalang nadiskubre nila na nakatanggap umano ng confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Katulad ng mga nauna, pawang wala ring records ang mga ito sa Philippine Statistics Authority. Kabilang sa mga bagong pangalan, sina Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Ewan, Gary Tanada at Joel Linangan. Git ni Ortega, hindi na nakakatawa itong mga umano'y peking pangalan na ito na parang hinugot lang umano mula sa sine at showbiz. Pondo ng bayan anya ang pinag-uusapan dito kaya't kailangan na patuloy na tutukan ng mga otoridad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng House Leader. Lahat po sila walang record sa PSA ng birth, death, saka marriage. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Para hindi lang yung mga walang pangalan. So, we will look into that as part po ng continuing po na trabaho natin dito sa House of Representatives. Naomi, itong issue ng umano'y dubious names at na bahagi nga ng confidential funds ay inaasahang matatalakay rin kapag umarangkada na ang impeachment trial ukol kay Vice President Sara Duterte. At Naomi, maidagdag ko na lamang din, bukod nga sa isyong ito, bukas ay ipagpapatuloy naman ng House Tri-Committee ang kanilang talakayan ukol naman sa paglaban sa fake news. Naomi? Mela, ngayong nakauwi na ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte, ano naman yung ine-expect ng Kamara sa kanya sa gitna ng mga isyong ito? Naomi, kanina nga sa press conference ay naitanong din ng mga miyembro ng media dito nga kay Congressman Paulo Ortega kung inaasahan ba nila na magpapaliwanag na si Vice President Sara Duterte ukol sa issue ng kanyang confidential funds ngayong nakabalik na nga siya sa bansa. At sabi ng mambabatas, noon pa kasi nila pinagpapaliwanag ang Vice Presidente patungkol nga sa isyong ito. Pero hindi naman niya yan sinasagot. So ang inaasahan ng ating mga kongresista ay tuluyang magkakaroon ng linaw itong isyong ito kapag umarangkada na ang impeachment trial. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.